Bago pa man kayo kumain ng almusal ngayong araw, sandali muna kayong makinig dahil ang gagawin ninyo sa loob ng susunod na ilang minuto matapos mapanood, ang video na ito ay maaaring magbago ng direksyon ng inyong kalusugan. Hindi ito pagmamalabis. Hindi ito pananakot. Ito ay nakabatay sa mga pag-aaral at ebidensyang siyentipiko. May tanong ako sa inyo. Naranasan na ba ninyo ang mga ito? Mabilis kayong mapagod kahit hindi naman mabigat ang inyong ginagawa. Madalas kayong magising sa gabi para umihi. Paminsan-minsan ay namamaga ang inyong paa o kamay. At kahit sinusubukan ninyong kumain ng masansya, pakiramdam ninyo ay parang may kulang pa rin. Kung may isa man sa mga ito ang nararanasan ninyo, makinig kayo ng mabuti. Dahil maaaring ang inyong mga bato na ang tahimik na humihingi ng tulong. Ang bato o kidney ay isa sa pinakamahalagang organo ng ating katawan. Ngunit madalas hindi natin ito nabibigyan ng pansin hanggat wala tayong nararamdamang sakit. Ang problema, ang karamihan sa sakit sa bato ay tahimik. Walang malinaw na babala, kadalasan walang kirot. Unti-unti itong lumalala at minsan ay nalalaman na lamang kapag malala na ang kondisyon. Kaya huwag nating hintayin na magkaroon pa ng seryosong problema bago kumilos. Handa na ba kayo? Makinig kayo ng mabuti dahil ang mga ibabahagi ko ngayon ay para sa inyo at sa inyong kalusugan. Simulan natin sa isang mahalagang katotohanan. Ang sakit sa bato ay hindi lamang para sa matatanda. Maaari itong maranasan ng iba't ibangidisnot may tiwa paikero. Noong 2000 na nagbigay ng pag-asa sa marami. Ang ating mga bato ay may kakayahang makabawi kung maaagapan. Hindi agad ito tuluyang nasisira. Kapag nabigyan ng tamang nutrisyon at mas maayos na pamumuhay, may pagkakataon pa itong gumanda ang kondisyon. Ito ay suportado ng makabagong pananaliksik sa larangan ng kalusugan. Ngunit bago natin pag-usapan ang mga pagkaing makatulong sa ating mga bato, kailangan muna nating alisin ang mga bagay na araw-araw na nakasama rito. Dahil kahit gaano pa kaganda ang ating kinakain kung tuloy-tuloy naman ang mga nakapipinsalang gawi, mahihirapan pa rin ang ating katawan. Isipin ninyo ito. Kung may butas ang isang timba, kahit gaano karaming tubig ang ilagay mo, hindi ito mapupuno. Kaya ang unang hakbang ayusin muna ang butas. Tanggalin ang masasamang nakasanayan. Kapag nagawa natin yon, mas magiging epektibo ang anumang mabuting hakbang na susunod. Una sa lahat, pag-usapan natin ang phosphate additives. Subukan ninyong tingnan ang mga label ng pagkain sa inyong refrigerator o aparador. Kapag nakita ninyo ang mga salitang tulad ng phosphate, phosphoric acid, sodium phosphate o potassium phosphate maging mapanuri. Ang mismang ito ay karaniwang matatagpuan sa processed meat, instant noodles, soft drinks at maging sa ilang dietary supplements. Nakalulungkot isipin na minsan kahit ang mga produktong inaakalang healthy ay maaari ring may ganitong sangkap. Bakit ito dapat bantayan? Dahil ang sobrang phosphate sa katawan ay maaaring magdulot ng problema sa ating mga ugat at buto. At ang pangunahing nagpoproseso at nag-aalis ng labis na phosphate mula sa dugo ay ang ating mga bato. Kapag palaging napapagod ang mga ito dahil sa sobrang trabaho, maaari itong makaapekto sa kanilang normal na paggana sa paglipas ng panahon. Pangalawa, pag-usapan natin ang artificial sweeteners o mga pampatamis na hindi asukal. Marami sa atin ang lumipat na sa zero-calorie, drinks at sugar-free na produkto dahil iniisip nating mas mabuti ito para sa kalusugan ngunit mahalagang maging maingat din. Ayon sa World Health Organization, hindi inirerekomenda ang pangmatagalang paggamit ng ilang artificial sweeteners bilang pangunahing paraan ng pagkontrol ng timbang. Bakit? Dahil kahit mababa o walang kalor ang mga ito, maaari nilang maapektuhan ang balanse ng ating bituka. Kapag nagulo ang kalusugan ng bituka, maaaring maapektuhan ang digestion. At kapag hindi maayos ang digestion, maaaring magkaroon ng pamamaga sa katawan. Nung patuloy na pamamaga, ay iskaw sa manpalig na wartuwa mabigay ng dagdag na stress sa ating mga bato. Lahat ng bahagi ng ating katawan ay magkakaugnay. Mga kaibigan, hindi tayo naakit sa matamis dahil mahina tayo. Minsan ito ay senyales na kulang tayo sa enerhiya, kulang sa o kaya ay nakararanas ng stress. Kaya imbes na palitan lamang ng artificial sweeteners ang asukal, mas mabuting unawain kung bakit tayo nagkakaroon ng matinding pagnanasa sa matamis at tugunan nito sa mas balanseng paraan. Pangatlo, pag-usapan natin ang labis na free radicals sa katawan. Pamilyar ba kayo sa pakiramdam na laging pagod? Parang mas mabilis tumanda ang hitsura at madaling mawalan ng lakas? Ang mga free radicals ay mga hindi matatag na molecule na maaaring makasira sa mga selula
Kapag sumobra, kapag hindi nababalance ng sapat na antioxidants, mula sa pagkain tulad ng prutas at gulay, maaaring mas lumala ang oxidative stress sa katawan. At kapag tumagal ito, maaaring maapektuhan hindi lamang ang ating balat o enerhiya, kundi pati na rin ang iba't ibang organo, kasama na ang ating mga bato. Ang mahalaga, may magagawa tayo sa pamamagitan ng mas maingat na pagpili ng pagkain, pagbabasa ng label, pag-iwas sa labis na processed food at pagpapanatili ng balanseng pamumuhay. Unti-unti nating matutulungan ang ating mga bato na makapagtrabaho ng mas maayos. Hindi kailangan ng biglaang pagbabago. Minsan sapat na ang maliliit ngunit tuloy-tuloy na hakbang. Ang kalusugan ng ating mga bato ay hindi dapat isinasantabi habang maaga habang kaya pa nating kumilos. Piliin natin ang mga desisyong magpapalakas sa ating katawan. Dahil sa huli ang pinakamahalagang puhunan natin ay ang ating kalusugan. So ay bearing senyales na unti-unting naiipon. Ang free radical sa inyong katawan nang hindi ninyo namamalayan. Natural na gumagawa ang ating katawan ng free radicals araw-araw. Ngunit kapag sumobra ang dami nito, maaari nitong maapektuhan ang mga selula kabilang na ang sabato. Ilan sa mga gawin na nagpapataas ng free radicals ay ang biglaang pagtaas at pagbaba ng asukal sa dugo matapos kumain, kakulangan sa tulog, paninigarilyo, labis na pagkabilad sa matinding sikat ng araw, madalas na pagkain ng sunog o sobrang pritong pagkain at ang tuloy-tuloy na stress dulot ng araw-araw na pag-aalala. Kapag mataas ang free radical sa katawan, naaapektuhan ang maliliit na ugat ng dugo sa loob ng bato. Dahil dito, maaaring tumaas ang blood pressure at unti-unting bumaba ang kakayahan ng bato na linisin ang dugo. Ang ikaapat na dapat bantayan ay ang matagalang pamamaga sa loob ng katawan o chronic inflammation. Isa ito sa pinakamapanganib na kalaban ng bato dahil kadalasan ay wala itong malinaw na sintomas. Dahan-dahan lamang nitong naaapektuhan ang kalusugan ng hindi natin napapansin. At ang unang naaapektuhan ay ang maliliit na ugat ng dugo na bumubuo sa malaking bahagi ng bato. Kabilang sa mga pinagmumulan ng chronic inflammation, ang labis na taba sa tiyan, hindi malusog na bituka, kulang sa tulog, madalas na pagkain ng processed at refined foods, at ang patuloy na stress mula sa araw-araw na pag-aalala. Kapag nakikita ninyo ang mga ito sa inyong pamumuhay, maaaring iyon na ang tamang oras para magbago. Ang sikaiba ay ang labis sa lahat ng bagay, carbohydrates, taba at acid. Kapag sobra nagiging problema, ang sobrang carbohydrates ay nagdudulot ng mabilis na pagtaas ng asukal sa dugo. Ang masasamang taba gaya ng trans fat at paulit-ulit na pinainit na mantika ay maaaring magdulot ng pamamaga. Ang sobrang kahit mukhang healthy ay nagpapabigat sa trabaho ng bato. At ang asin, bagamat kadalasang huli sa listahan, madalas namang nauuna sa unti-unting pagkasira ng bato. Para sapat na ang daming kasing laki lamang ng isang palad sa bawat kainan. Hindi dalawa, hindi tatlo, isang palad lang. Para naman sa asin, targetin ang humigit kumulang 5 hanggang 6 na gramo bawat araw. Maaari ninyong gamitin ang kalamansi, suka, luya at bawang upang magkaroon ng lasa ang pagkain ng hindi kinakailangang damihan ng alat. Kapag naalis ninyo ang 5 gawin na ito, mapapansin ninyo ang pagbabago. Hindi agad bukas at hindi rin sa loob lamang ng 1 linggo. Ngunit sa paglipas ng ilang buwan, mararamdaman ninyong mas magaan ang pakiramdam ng katawan lalo na sa umaga. Ngayon, pag-usapan natin ang umaga. Bakit mahalaga ito? Habang natutulog tayo, nababawasan ang tubig at enerhiya ng ating katawan. Sa paggising, ang blood pressure at hormones ang may pinakamalaking pagbabago sa buong maghapon. At ang ginagawa natin sa loob ng unang mga minuto, matapos magising ang nagtatakda kung magiging magaan o mabigat. Ang trabaho ng ating bato sa buong araw, may ilang gawain sa umaga na mukhang malusog. Ngunit kapag mali ang paraan, maaaring hindi maging mabuti sa bato. Una, ang pag-inom agad ng malamig na tubig pagkagising. Marami ang nagsasabing mabuti ang pag-inom ng tubig sa umaga, at totoo iyon. Ngunit mahalaga ang paraan. Kapag bigla kayong uminom ng malamig na tubig habang hindi pa ganap nagising ang katawan, nabibigla ang nervous system. Biglang kumikibot ang mga ugat ng dugo. Maaaring tumaas ang blood pressure at nadadagdagan ang bigat ng trabaho ng maliliit na ugat sa loob ng bato. Kapag paulit-ulit itong nangyari araw-araw, maaaring maapektuhan ang bato sa paglipas ng panahon. Ganito rin ang nangyayari kapag umiinom ng kahit mainit na tubig ngunit sabay-sabay at mabilis. Hindi pa handa ang katawan pagkagising at kapag biglang maraming tubig,
Ang pumasok, napapabigatan ng bato at puso. Bukod pa rito, kapag mabilis ang pag-inom, mabilis din itong nailalabas. Bilang ihi at hindi, ganong napapakinabangan ng mga selula. Kaya kahit marami ang nainom, maaaring hindi pa rin maayos ang hydration. Ang mas maayos na paraan ay ito. Uminom ng maligamgam na tubig ng dahan-dahan. 2 o 3 higop muna pagkatapos maghintay ng 5 hanggang 10 minuto sa kaunti-unting ubusin ang natitira. Pareho lang ang dami ng tubig, ngunit mas magaan ang trabaho ng bato kapag hinati ang pag-inom. Ikalawang mapanganib na gawi sa umaga ang sobrang dami at bilis ng pagkain sa almusal. Mahalaga ang almusal, ngunit hindi nangangahulugang kailangang sobra. Pagkagising hindi pa ganap na aktibo, ang kakayahan ng katawan na kontrolin ang asukal sa dugo. Ang insulin na nagbabalanse ng blood sugar ay hindi pag-anap ang kilos sa umaga. Kapag agad kumain ng maraming kanin, itlog na may tinapay, matatamis na inumin at saging, mabilis tataas ang asukal sa dugo at bigla ring babagsak. Ito ang tinatawag na blood sugar spike. Sa bawat pag-ulit nito, naaapektuhan ang maliliit na ugat ng bato. Sa mahabang panahon, maaari itong humantong sa diabetes. At ang diabetes ang isa sa pangunahing sanhi ng sakit sa bato. Mas maayos kung uunahin muna ang gulay at pagkaing may fiber, susundan ng at huli ang kanin o tinapay at kaunting bahagi lamang. Simpleng pagbabago ito ngunit may malaking epekto sa kalusugan ng bato. Ang pangatlong mapanganib na gawi sa umaga ay ang pag-inom agad ng kape pagkagising bago kumain. Alam kong para sa marami parang hindi kumpleto ang umaga kung walang kape. Ngunit pakinggan ninyo ito. Ang caffeine ay nagpapalakas ng epekto ng stress hormone sa katawan kapag ininom ito ng walang laman ng tiyan. Lalo na sa mga nakatatanda, maaaring biglang tumaas ang blood pressure, kumikipot ang mga ugat ng dugo, at dahil halos kulang pa tayo sa tubig pagkagising, lalo pang nakatutulong ang caffeine sa pagkatuyo ng katawan. Ang resulta, mas nagiging malapot ang dugo at mas nahihirapan ang bato na salain ito. Ang mas maayos na paraan ay kumain muna bago uminom ng kape. Simpleng pagbabago ngunit malaki ang naitutulong para sa inyong bato. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga mabubuting gawi sa umaga na makatulong magprotekta sa ating bato. Una, ang sikat ng araw sa umaga. Alam ba ninyo na may sariling body clock ang ating mga bato at ang liwanag ng araw ang tumutulong mag-reset ng oras ng ating katawan? Kapag nasinaga ng araw ang ating mukha sa umaga, mas nababalanse ang nervous system, mas nagiging maayos ang daloy ng dugo sa bato, at mas nagiging maayos ang blood pressure. 5 minuto lamang, buksan ang kurtina at hayaang tumama ang sikat ng araw sa inyong mukha. Kahit maulap, kahit maliwanag na ilaw sa loob ng bahay, makatutulong pa rin. 5 minuto lang kayang-kaya ninyo iyon. Pangalawa, ang 5 minutong katahimikan sa umaga. Marami sa atin pagkagising pa lang ay agad hinahawakan ng cellphone, tinitingnan ng balita ang mga mensahe at bago pa makakain ay stress na agad. Kapag ganito ang nangyari, mabilis ding tumataas ang stress hormones. Kapag mataas ang stress hormones, tumataas ang blood pressure at kumikipot ang mga ugat ng dugo sa bato. Sa unang 5 minuto pagkagising, huwag muna ang cellphone. Uminom ng kaunting maligamgam na tubig. Tumingin sa labas ng bintana at huminga ng dahan-dahan. Simpleng hakbang lang, ngunit mararamdaman ninyo na mas magaan ang simula ng inyong araw. Pangatlo, ang pagkontrol ng asin sa almusal. Kapag kumain kayo ng tinapay, sabaw, hotdog o tosino sa umaga, maaaring 2 hanggang 3 gramo na agad ng asin ang napapasok sa katawan sa isang kainan pa lamang. Samantalang ang target natin ay 5 hanggang 6 na gramo sa buong araw. Ibig sabihin, halos kalahati ng inyong limit sa asin ay nagamit na agad sa almusal pa lang. Kaya kontrolin ang alat sa umaga. Gamitin ang kalamansi, luya at bawang para magkaroon ng lasa ang pagkain ng hindi kailangang damihan ng asin. At ngayon, dumako na tayo sa pinakakapanabik na bahagi ng video. Yung pagkaing pampalakas ng bato na ninyong simulang kainin simula ngayon, lalo na sa umaga. May lumang kaalaman mula sa ating mga ninuno na ngayon ay sinusuportahan na rin ng makabagong pag-aaral. Kadalasan ang mga pagkaing mabuti para sa bato ay may maitim na kulay. Una ay ang nori o itim na seaweed. Ito ang manipis na maitim na dahon na karaniwang ginagamit sa Japanese food, ngunit hindi lamang ito para sa Japanese. Ang nori ay may taglay na espesyal na amino acid na tumutulong sa pag-aalaga ng mga selula ng bato at sa kakayahan
nitong magsala ng dugo. Ngayon sa mga pag-aaral, mas mataas ang dami ng ilang kapakipakinabang na amino compounds nito kumpara sa maraming karaniwang pagkain. Nakakatulong din ito sa maayos na daloy ng dugo sa katawan at kapag maayos ang daloy ng dugo, hindi masyadong napapagod ang bato. Maaari ninyong kainin ang nuri bilang merienda o isama sa almusal. Pangalawa ay ang itim na bigas. Marami pa ang hindi nakakasubok nito pero magandang panahon na para simulan. Ang itim na bigas ay sinaunang pagkain na mayaman sa anthocyanin, ang parehong uri ng antioxidant na matatagpuan sa blueberry. Kapag kinain ito, nakatutulong sa balanse ng mikrobyo sa bituka. Kapag maayos ang bituka, nababawasan ang pamamaga sa katawan kasama na ang sabato. Dahil mas mataas din ang fiber nito kaysa puting bigas, mas dahan-dahan ang pagtaas ng asukal sa dugo at nakatutulong itong mabawasan ang panganib ng diabetes na isa sa mga pangunahing sanhi ng sakit sa bato. Maaari ninyong haluan muna ng kaunti ang puting bigas. Kapag nagsasaing hindi kailangang bigla ang palitan, lahat at unti-unting dagdagan habang nasasanay. Pangatlo ay ang mga madidilim na gulay at ugat na karaniwan sa ating mga palengke, kamote, gabi, ube at madidilim na dahon ng gulay. Mayaman ang mga ito sa potassium na natural, na tumutulong maglabas ng sobrang sodium sa katawan. Kapag nailalabas ang sobrang sodium, mas gumagaan ang trabaho ng bato. Mayroon din silang soluble fiber na nakatutulong sa kalusugan ng bituka at sa pagbawas ng pamamaga. Bukod pa rito, taglay nila ang mga bitamina at sustansyang tumutulong sa pagbuo ng malusog na dugo. At bakit mahalaga ang malusog na dugo para sa bato? Dahil ang bato mismo ang gumagawa ng erythropoietin, ang hormone na tumutulong sa pagbuo ng dugo. Kapag malusog ang bato, mas maayos ang dugo. At kapag maayos ang dugo, mas maayos ang buong katawan. Ang pang-apat ay ang itim na bawang. Hindi ito ang karaniwang puting bawang na ginagamit sa pagluluto. Ang itim na bawang ay puting, bawang na dumaan sa maingat na proseso ng pagpapatanda. Sa prosesong iyon, nagkakaroon ito ng mga natatanging sustansya na kakaiba sa karaniwang bawang. Una ang salil na tumutulong magpababa ng pamamaga sa mga ugat ng dugo at nagpapaganda ng daloy ng dugo. Mahalaga ito para sa bato na puno ng maliliit na ugat. Pangalawa, ang arginine na tumutulong magpaluwag ng mga ugat ng dugo upang maging mas maayos ang sirkulasyon sa buong katawan at mabawasan ang bigat ng trabaho ng bato sa pag-alis ng ammonia sa dugo. Pangatlo, ang chlorogenic acid na tumutulong magprotekta sa mga selula ng bato laban sa oxidative damage at tumutulong mapanatili ang maayos nitong paggana. Makikita na ngayon ang itim na bawang sa maraming health stores at online shops sa buong Pilipinas. Maaari ninyo itong subukan. Ang panglima ay ang teng o wood ear mushroom. Karaniwan itong ginagamit sa nilaga at sabaw at kilala na ng maraming lola at nanay sa ating bansa. Ngunit hindi alam ng karamihan kung gaano ito kahalaga para sa bato. Isa ito sa mga kabuting mayaman sa bitamina at mineral. Mahalaga ang mga ito dahil ang bato ay may papel din sa pag-activate ng ilang nutrients bago magamit ng katawan. Ipinapakita nito na ang bato ay hindi lamang tagasalan ng dugo. Tumutulong din ito sa regulasyon ng hormones at nutrients. Kapag sapat ang bitamina sa katawan, mas natutulungan ang bato na gumana ng maayos. Mayaman din ang tengang daga sa potassium at beta-glucan, fiber na sumusuporta sa bituka, at tumutulong magbawas ng pamamaga. Mabibili ang tuyong tengdaga sa mga palengke at grocery ibabad lamang sa tubig ng 10 hanggang 15 minuto bago isama sa nilaga, sinigang o sabaw. Ang pang-anim at huli ay ang itim na beans at itim naos. Ang maitim na kulay nito ay mula sa anthocyanin tulad ng nasa itim na bigas at blueberry. Mayaman ang mga ito sa anti-inflammatory nutrients na tumutulong magprotekta sa mga selula ng bato. May taglay din itong isoflavones na tumutulong laban sa pamamaga sa loob ng katawan. Madali lamang itong lutuin, maaaring isama sa sabaw, nilaga o kainin bilang ulam kasama ng kanin. Para sa mas mabilis na paghahanda, meron na ring dilatang black beans sa mga supermarket. Mga kaibigan, ngayon ay nalaman na ninyo ang ilang kaalamang hindi madalas na pag-uusapan tungkol sa kalusugan ng bato. Ngunit mananatili lamang itong kaalaman kung hindi ninyo isa sa buhay, kaya huwag nang maghintay pa. Bukas ng umaga subukan ninyo ang isang maliit na pagbabago. Isa lang muna. Maaaring uminom ng maligamgam na tubig ng dahan-dahan pagkagising. Maghalo ng kaunting itim na bigas sa sinaing. Kumain ng kaunting nori bilang merienda.
O hintayin muna ang sikat ng araw bago hawakan ng cellphone. Isa lang na hakbang. Pagkaraan ng 1 linggo magdagdag ulit ng isa pa. Sa loob ng 3 buwan, malamang mapansin ninyo ang kaibahan. Ang inyong bato ay tahimik na nagtrabaho para sa inyo sa loob ng maraming taon ng walang reklamo. Ngayon naman ang panahon para alagaan natin ito. Bago kayo umalis, may tanong ako sa inyo. Sa lahat ng napakinggan ninyo, alin ang pinakanagulat para sa inyo? Ang tungkol sa nuri at amino acids o ang tungkol sa pag-inom ng malamig na tubig? Sa umaga, ibahagi ninyo sa comments. At kung nanonood kayo mula sa Cebu, Davao, Iloilo, Pampanga, Maynila o saan mang bahagi ng Pilipinas, sabihin ninyo rin kung saan kayo nanonood. Gusto nating makita kung gaano karaming Pilipino ang nagmamalasakit sa kanilang kalusugan. Kung may natutunan kayo ngayon,